taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an. Ikaw nakakita, nakadungog o nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan, kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay. Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pitila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw nihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Mga kapamilya kay Sunan Paneta sa itong pagadugukan ni karon doon natay issue nga ato ang tagag pagtagad dinhi sa to ang tulumanon o ato ning niya nagkanayon. Doon ay pangutana dali gikan sa 3410 3410 nga texter na to mga igala siyang last 4 digit cellphone number 3410 or 3410. Matod niya, Pastor, mangutana lang ko kay na ako'y nakasugat ka ng napulo kasugo kuno, ikaupat kasugo Sabado, pagano daw na nga imbento. Ngano ato daw ng giuyunan, palihog kog pasabot Pastor B or Pastor V. God bless. Okay. So, salamat kayo pinangga kong igsuon. To ang texter gikan sa last 4 digit cellphone number 3410. Matod pa niya nga doon na daw siya nakasugat nga kaila or something, brother or salingan, something like. Nga matod pa niya nga nagsulti kaniya nga ang napulo kasugo, labi na yun ang ikaupat kasugo, usa kini kabalaod nga pagano. Pagano? Yeah. Pagano daw, o ngano daw kay imbento naman ni sa tao, ngano man kuno nga nga na ni gisunod man daw sa tao, no? Nganong gisunod daw nato nga hinimo raman daw ni og tao. Well, thank you very much sa maong pangutana mga pinangga kong kaigsunan. Ang ginang magapanalangin kanimo ug ang Dios magauban kanunay. Ang Dios mismo mga higala may nagsulat sa napulo kasugo. Dili tao. So dili nimo matumbok nga usa ka pagano ang nag-imbento ni ini nga balaod. Ato mabasa ka na mga higala sa kaundon ni mga balang kasulatan sa Exodus kapitulo kung ko masayop atong sulayan ang 31 verse 18 kung di ko masayop mga pinangga kong mga kaigsunan. Matod pa dinhi og gihatag kang Moses sa diha nga nakahuman na siya sa pakigsulti kaniya dito sa bukid sa Sinai ang duha ka papan sa pagpamatuod. Mga papan nga bato nga gisulatan mismo sa tudlo sa Dios. Higalag mga pinangga kung kaigsunan dito sa bukid sa Sinai, ang Dios mismo maoy nagsulat gamit ang iyahang tudlo sa pagsulat sa napulo kasugo sa duha ka papan nga bato ang gisulat dito sa bukid sa Sinai, usbon ko gamit ang tudlo sa Dios. So, niining tungura, atong masabtan nga dili pagano, kay bingo di kag pagano mga higala, imbento ka na sa mga taong dili mo tuog Diyos. Mga tao nga nagasimba og larawan, mga taong nagsimba og Diyos, mga taong nagsimba og adlaw og mga kabituunan og mga heavenly bodies o ni bisan kinsa basta dili Diyos. Mao na ang mga pagano. So, dili pagano ang nag-imbento sa napulo kasugo, ang Diyos mismo.
Kaya kining napulo ka sugo, usa kini siya ka transcript of God's character. Transcript, buti pasabot, hulad kini. Nadinhi ang hulad, nadinhi ang explanation, mao kini ang manifestation, nag-describe og unsa ang batasan sa atong Dios. So this cannot be a pagan ang napulo ka sugo. Usa kini siya ka sinulat nga gikan sa Dios, kay nag-express kini siya sa batasan sa Dios. Ang batasan sa Dios sumala pa sa ato makit-an dinhi sa Roma Kapitulo 7, versikulo 12. Muna ang kinatibuk ang kinaiyahan o kinatibuk ang kinaiya sa atong Diyos. Atong mabasa mga igala kung doon na mo yung mga, yes, if you have your Bible with you, sunda ko ninyo. Roma Kapitulo 7, versikulo 12. Niya nagkana yun. Busa ang kasuguan balaan. Di ba ang Diyos balaan? Yes. Pareha sila ang napulo kasugo. O ang sugo balaan, matarong og maayo. Di ba ang Diyos matarong, balaan, maayo, hingpit? Maupod ang napulo kasugo. Aron mo makasabot og unsa kabalaan ang Diyos, aron mo makasabot og unsa kamatarong ang Diyos, aron mo makasabot og unsa kahingpit ang Diyos. Yes, you go to the 10 Commandments and see how holy God is and how righteous God is and how good ang unsa kanindot ang Diyos. So, makit-an nimo diha sa napulo kasugo ang kinaiya sa matuod nga Dios. So therefore kining napulo kasugo dili ni siya pagano, kay nagtuo mangani siya o nagsimba mangani ang mga tao sa Dios. So dili pagano, kay nagsimba sa matuod nga Dios ang mga tao, pero kan mga tao nga mga pagano katong dili mo simba o Dios. Doon na sila ilang kaugalingong Diyos, ilang gideklarar sa ilang kinabuhi. Pero mismo ang Diyos nga nagabuhat sa langit, dagat ug yuta, mao'y nagdeklarar sa napulo kasugo. May tungod sa kining giingon nga pagsugo sa ikaupat kasugo nga adlaw ipapahulay. Alang sa imong kasayuran, sumala sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 8, 9, 10, ug 11. This is the fourth commandment. Nagsorti nagkanayon. Hinumduman mo ang adlaw igpapahulay. Aron sa pagbalaan niini, sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nga mga nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong mga anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga naa sa sulod sa imong mga pultahan. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa niini, og mipahulay sa ikapito ka adlaw. Busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay o gibalaan niya kini. So ang adlaw nga igpapahulay, ikaupat kasugo kini sa napulo kasugo. Ang Dios mismo may nagsulti nga hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay. Ang purpose aron sa pagbalaan. Buhaton ang tanang mga buluhaton sulod sa unom ka adlaw apan sa ikapito mo pahulay. O sa ikapito ka adlaw walay trabaho. Kaya magpahulay man, magbalaan man. Ang trabaho nga gitugot lang sa paghimuon sa adlaw ipapahulay bao ang pagbalaan. Ang pagbalaan mga higala dili magbuhat og lain personal ang mga casual nga mga trabahoon, ang ikaw, imong kaugalingon, imong asawa, imong mga anak lalaki, imong anak babae, bisan pa imong mga sulugoong babae, sulugoong mga lalaki, bawal magbuhat sa adlaw sa madugawa sa pagbalaan. Bisan pa ang mga kahayupan nimo. Apilo nimo sa pagpahulay aron magbalaan ngadto sa Dios ang mga baka, asno, kabayo, kuban pa. Bisan pa imong mga dumuluong, doon na kay mga bisita sa adlaw ipapahulay, bawal silang magtrabaho niya ng tungura sa adlaw ipapahulay. Ang rason nga no, tungod kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios. Ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa niini, og mipahulay sa ikapito ka adlaw, busa gipanalanginan sa Dios ang adlaw igpapahulay o gibalaan niya kini. Ang Dios sa adlaw igpapahulay nagapanalangin, nagabalaan o nagapahulay ang Dios sa adlaw igpapahulay. May hinungdan usab nga kita usab niya ng adlaw igpapahulay, mo pahulay usab og magbalaan o magpanalangin. Buti pasabot ang Dios magkigtagbo kanimo kanako sa adlaw igpapahulay. Magkig-communion siya kanimo. Magkig-fellowship ang Dios kanimo. Ang Dios gusto niya nga malipay siya kauban kanimo sa adlaw igpapahulay. One day from sunset to sunset, kinahanglan
kinahanglan ang mga katawhan sa Dios magkigsandurot sa Dios sa tibok adlaw igpapawlay. From sunset of Friday to sunset of Saturday, magsandurot ang mga katawhan sa Dios sa adlaw igpapahulay. So tungod diini mga pinangga kong kaigsuonan, atong masabtan nga dili pagano ang maong balaod sa adlaw igpapahulay. Doon mangita mo pagano, kung gusto mo pagano, higala nga nagpaminaw. Niya, atong basahon, gidescribe sa balaang kasulatan og kinsa ning mga pagano. Ato ta sa Roma Kapitulo 1, taas-taas ni mga higalag kaigsuonan. Magsugod ta ini sa 25 man yata or 21 ba. Mao ni ang pagano. 21 hangtod sa Okay, hangtod sa kuan. Hangtod sa 32. Taas-taas yun ni gamay. Atong basahon o kinsa ning mga pagano. Ang mga pagano mao ni versikulo 21 sugod, kapitulo 1, kay bisan nagpakailan na sila sa Dios. Wala nila siya pasidunggi ingon nga Dios. Ni magpasalamat kaniya ingon nga Dios. Hinunua mao ilang hinuktukan ang mga hunahuna nga walay dapat hangtod, kingit-ngitan na lang ang ilang habol nga mga salabutan. So ang mga pagano di ay nakaila og Dios pero dili sila mosimba sa Dios. Dili sila mapasidungog sa Dios, dili sila magpasalamat sa Dios. Kinsa mga pagano? 22, mga makinadmanon. Sila mga makinadmanon og sa ilang pagka makinaadmanon, nahimo hinuon silang mga buang. So ang mga pagano bright unta pero nahimong bugo. Og ang himaya sa dili mamatay nga Dios ngano nabugo man ning mga pagano, kay ang himaya sa dili mamatay nga Dios ilang giilisag mga larawan nga sama sa may kamatayon nga tao og mga langgam og mga mananap nga upat og tiil og mga binuhat nga mga nagakamang. Ang Dios nga walay kamatayon higalag kaigsunan. Ilang gipulihan og dagway ni Pedro Bandinili. Nga ilang gibitay sa cross, nga ilang gibutang sa taliwala sa ilang simbahan. Gipulihan nila og kanang dagway nga sama sa tao nga may kamatayon, sama sa mga mananap nga may kamatayon usab. Mao na ang mga pagano nga gidescribe sa balaang kasulatan. Ang Dios ilang gilisdan og larawan sa taong may kamatayon. Kinsa may ilang gipuli sa dagway ni Kristo? Si Pedro Bandinili. Si Pedro Bandinili nga usa ka sakristan sa Pransya, mga higala, nga gi-drawing ni Leonardo da Vinci. Para lang yun nga mupurma sa dagway kuno ni Kristo. So mo nang mga pagano o kanang larawan sa tao nga may kamatayon nga si Pedro Bandinili na namatay na magani na. Mo na hinuilang gisimba, mo nilang ginakaguptan, mo nilang ginaprosesyon. That is the pagan practice. Mo na ang paganism, mga higala. O ang himaya sa dili mamatay nga Dios gilisan lag mga larawan sama sa may kamatayon nga tao. 24. Tungod ini gitugyan sila sa Dios ngadto sa kahugawan diha sa mga pangibog sa ilang mga kasing-kasing aron magapakaulaw sila sa ilang mga lawas sa ilang masigkaw galigon. Tungod ini kining mga tawhana, mga higala ng mga pagano, gitugyan sila sa Dios ngadto sa kaulawan nga ilahang mga panagway makaulaw na ang ilahang mga pangbisti, ang ilang mga panglawas gitugyan ngadto sa pangibog nga ilang kasing-kasing aron magpakaulaw sa ilang mga lawas. Ang ilang mga lawas sa mga higala makita na, no? Makita na mga to kag mga nightclub, mga kwan. Pautan-an ko yung sa mga relihiyon ng mga tawhana. Kasagaran na ng mga tawhana nga nagapakita silang lawas sa mga paungsigang nga mga lugar. Mga tao ka na nga sakop sa pagan church, pagano nga iglesia, kinsa nga iglesia nagakaila sa Dios pero gipulihan nila ang Dios og dagway larawan sa tao nga may kamatayon. Naapoy uban pod gawa man diha sa mga kuan na wala diha sa ang bisti magod sa pagano pod mga higala no. Nagapakaulaw, nagapasundayag sa pangibog siyang panglawas. So nagapasundayag sa pangibog siyang panglawas. Naay mga lalaki manggaling daw ako mapamalandong nga gusto siya mag-chaleko kay pakita niya nga macho siya.
Ay, pastilan. Gusto niya ipakita nga, brasuhan siya niya, bayot di ay. Kung babae po, ang pagano po nga biste, ang pagan po nga biste, nagapakita sa mga lustful parts iyang lawas, naga-create og lustful look sa mga tao sa iyang palibot. Ako ba, bigon nga, mga babae nga, so what, this is our freedom. Mag-miniskirt mag-short pants, puo kayo, magsinina, plunging kayo, makita ang duha ka mga bukid sa Sierra Madre. O niya, maingon na yung mga babae, so what, this is our freedom. Yes, you have your freedom, and nobody will question your freedom, but the Bible says, ang pagan practice naga-create og lustfulness, lustful look diha sa ilahang lawas. So what are you doing? You claim to be a Christian but your dress is a pagan dress. O sa inyong gihimo, moangkon mong Kristohanon mo pero ang inyong sininaan, usa ka sininaan nga naga-incite, naga-excite og lustfulness ngadto sa mga tao tungod sa mga sexy gani. Aban mingon nga seksihan ni mo, makatawa din, malipay din ng mga kababayan. Oy, sexy de ko. Oh, thank you. Pag thank you de mo nga, but pasabot sexy gani, but pasabot. Hay, may gani kag dusty. But pasabot napuno kag abog. Tan-aon ka napuno kag abog, mo nagyan kag dusty man ka, oy. Sa to pa napuno magkag abog. Mayong gani kag seksihan ni mo, oy. But pasabot na kung tan-aon ka napuno ka og sex. O niya, okay din na. Niya, moangkon kang Christian ka, moangkon kang Adventista ka, niya, yung anay mong dagway. So, ako nag-describe lang ko sa pagsimba sa mga pagano, magsimbag larawan, ang Diyos nga tinuod ilang pulihan og larawan sa tao nga may kamatayon mo na ang pagano. Ikaduha, ang mga pagano, ang ilang mga lawas, ilang i-exhibit for lustfulness. Gusto nila ipakita, magpa-video, gada kong braso, o niya, pinabuka din ang likod, kay, kuan para, maulagi na. They are showing their body for lustfulness. Kabalo mo mga lalaki, may balo mo, no? Kamabitang mga lalaki, nga grabe makapa-sexy diya sa mga video. Narabi mga Adventista, nagahimo niya na, nga magpa-sexy diha sa video. Mga lalaki na, timani ka ng mga babae di na maibog o lawas laki. Gawas tingali ko ng babae, may pagkalakinon, may pagkatumboyon, maibog na sila. Ma-appreciate, wow, maana na sila, no? Maana ng babae nga, wow, kanang wapo kay siya lawas, so, kaya gusto po sila, may anak po sila. Kaya mo man ay dream and wish sa mga babaeng mga tumboy, mga lakinon, nga na po sila lawas sinana. Ikaduha po, ang maibog po ninyo, no, dili babae, bayot. Kaya kanang mga bayot, mga igala, may namasayod mo. Ang ilahang pananaw, ang mga lalaki mo, kanang bayot, bisan pag magpag-girly-girly na sila. Ang ilang mga mata, babae, ang ilang mga mata na lalaki gihapon. Pagbati ra nila may babae, ang ilang mata lalaki gihapon. Ang attraction baya sa lalaki, mata baya. Ang attraction sa lalaki, mata. Ang babae, dili. Ang attraction sa babae, tingog, caring voice, caring attitude, emotional approach, kanang kinesthetic approach, kanang touching. Mabay na attraction sa mga babae. Dili baya mata ang attraction sa babae. Kanang lalaki, makakita na silang babae nga bubo kayog sayal o ka nagpuok og shorts, pinakita ang braso, ang bukton, o niya lapos-lapos ang dughan, makitaan. Ang lalaki, wala na, mabuang na nagtinanaw ang lalaki. Pero kanang babae, bisan pag mag-brief ka mo, atubang siya atubangan, baliwara ka na niya. Luoron pa na sila, baliwara na nila. So, dili sila maka-appreciate na. So, kamo mga lalaki nga magsigig, pa-show-show sa inyohang lawas sa social media, maglakaw nga kuno hay macho mo. Ang inyong gipaibog dili babae, oy, bayot ang inyong gipaibog. Mo na nga no wonder ang maibog ninyo mga bayot mo na nga kasagaran pod. Sa gym, mabitaw nang kanang mga bayot bitaw.
diha sa gym. Magpa macho gyud ang mga bayot. No, kay ngano man they want to attract their fellow gentlemen nga bayot pod. Kay kanang mga bayot, both of them are attracting to kanang mga masculine ug lawas. Man matigala ka nga alam kuya kay macho kay pag man bayot di. So ingon ano na ako wala ko manawayan ha, nag-explain ra ko ninyo. Unsa ang tama. So unsa pa? Ha? Tungod niini gitugyan sila sa Dios ngadto sa kahugawan diha sa mga pangibog sa ilang mga kasing-kasing aron magapakaulaw sila sa ilang mga lawas nga sa ilang masikaw galingon. Ang tinuod mahitungod sa Dios ilang giilisan og bakak. You see that? Ang tinuod mahitungod sa Dios ilang giilisan og bakak. Og maunay ilang gisimba o gialagaran ang binuhat og wala nila simbaha og alagara ang magbubuhat nga mao ang dalaygon hangtod sa kanturan amin. So batud pa ha, sa bersikulo 25 na 26 tungod ining maong hinungdan gitugyan sila sa Dios ngadto sa pangibog nga makauulaw ang ilang mga kababayan manag-usab sa kagamitan sa tiunay sa ilang pagkababay ngadto sa kagamitan nga supak sa kinaiya og sa mausab nga paagi ang mga lalaki managbiya sa ilang tiunay kalabutan ngadto sa mga babae og og nangaut-ut diha sa ilang pangibog alang sa usag-usa mga lalaki og basig ka lalaki managunay sa pagbuhat sa makauulaw og nagpakaagom sila sa ilang kagulingon sa balos nga angay sa ilang pagkadautan. Dinhi karon mga higalag kaigsunan imong masabtan nga ang mga pagano di ay gitunglo sa Ginoo mo tong Sodoma Gomora perting daghan ang bayot perting daghan ang tumboy ang Sodoma Gomora kaya nga naman gitunglo sila sa Ginoo sa ilahang pagsimbag mga Dios. I hope og masakit manggaling mo pasayloa lang gyud ko ninyo no ang uban ra ba na mi strong freedom karon pwede namin mo file og kaso man na wala koy mahimo niya na usaon ta man naaman ni sa Biblia no wala gyud koy mahimo niya na inyo ako pailag kaso mga LGBTQ inyo ko pailag kaso inyo ko although I don't challenge you magpakiloy ko ninyo ayaw na ko nyo pailig kaso pero unsa man naamang ko na siya sa Biblia god alangan og ako usbo ng akong tunada sa akong winalihan that is a pagan practice that is a result or an aftermath of a pagan practice that worships instead to worship God imbes nila simbahon ang Dios ilang gisimba ang mga binuhat ang mga larawan may ilang gisimba. So, kana ding mga trabahoan na, resulta din na sa pagsimbag Dios. Sa ito pa dapat, kung imong sabton, walay adventistang bayot, o walay adventistang tumboy, dapat lang. Kaya nga naman, ang 70 Adventist, wala siya magsimbag larawan. So, kanang pagkatumboy o pagkabayot, tunglo na sa Ginoo, gitugyan na sa Ginoo ngadto sa mga tao nga nagsimbag mga larawan. Dapat walay protestante nga bayot. No, walay protestante nga bayot kay ang mga protestante wala man na sila magsimba og larawan. Walay protestante nga tumboy. Pero kung nganong naaman, kana tungod kay bisan pag naamo sa Adventista nga simbahan, naamo sa protestante nga simbahan, nga walay mga Dios, walay mga larawan sa inyuhang simbahan, personally, kamo mismo, naamoy gitawag og Dios, larawan sa inyong kaugalingon, naamoy giisip nga Dios, wa mo magsimba sa matuod nga Dios. Kay kung nagsimba ka lang unta sa matuod nga Dios, dili ka maingon niya na. Pero, what I would like to say, I cannot blame you. I cannot blame you kung pananglitan babayin on gyud kag lihok, lakin on gyud kag lihok. I cannot blame you. I still welcome you in the church. Me as the pastor, mo welcome gihapon ko nimo. Kay nga naman anak ka sa Ginoo. Unsaon ta magbabayin on kag lihok? Unsaon ta maglakin on kag lihok? Lalaki ka, babae ka, nga pure kang lalaki, pure kang babae, dawaton gihapon ka sa iglesia. Kaya mao man ang imong lihok, babae magyud kang tinud-anay, lalaki magyud kang tinud-anay. Pareho ra gihapon na sa babayin on lalaki pero babayin on og lihok, babae on lakin on og lihok, dawaton gihapon na sa simbahan. Pero
bisan pag lalaki ka, pero ang imong binuhatan immoral, di ka madawat sa tubangan sa Ginoo. Bisan pag pure kang babae, pero ang imong binuhatan immoral, di gihapon ka madawat sa Ginoo. So therefore, the concept is this: bisan pag babaynon kag lihok, pero nag-involve kag immoralidad nga buhat, di ka madawat sa Ginoo. Pero bisan pag babaynon kag lihok, pero wa ka mo involve o wala ka manambigit og immoralidad nga mga buluhaton, dawat gyapon ka sa Ginoo. Inigbalik sa Ginoo, malangit gihapon ka. Malangit gihapon ka bisag babaynon kag lihok. Ayaw lang paglambigit og immoralities. Bisan paglakin-on kag lihok, babay ka niya lakin-on kag lihok, nga wa ka malambigit og mga immoralidad nga mga lihok. Wa ka magpatuyang sa imong kaugalingon. Malangit gihapon ka. Inigbalik sa Ginoo, pangitaon gyapon ka sa Ginoo, nag-alagad ka sa Ginoo, dadon gyapon ka sa harian sa mga langit. Muna nga akong imagination dito sa bagong langit, sa bagong yuta, na kaya pa yung mga lakin-on og mga babay noon dito, pero dili involve og immoralidad. Ang immorality man ang dili makapalangit, dili man napaka-babayin-on og lihok, di man napakalakin-on og lihok. What if daw, lalaking-lalaki ka, pero nagpatuyang ka sa sexual lustfulness, nagpatuyang ka sa imuhang lustfulness, nagpatuyang ka sa imong pangibog, do you think, tungod kay lalaki ka, maluwas ka sa pagbalik sa Ginoo? No. What if kung babae ka, pure 100% babae ka, unya pagkahuman, nagpatuyang ka sa immoral sexual activity sa imong kinabuhi. Do you think pagbalik sa Ginoo malangit ka? No. Mas malangit pa ning mga babayon og lihok. Mas malangit pa ning mga babayon og lihok nga wala ma-involve og immoralities. Mas malangit pa ning mga lakin-on og lihok nga wala malambigit og immoralities, because everything must be put under the freedom of choice. Imuha ng kuan imuha ng choice preference na nimo lalaki ka, unyang imong preference bisag kinsa lang. Wala gihapon. Sexual preference nimo bisag kinsa lang, way pili. Babae ka, pero imong sexual preference immoral. Wala gihapon. Pero bisan pag babayn-on ka, bisan pag lakin-on ka, or we call them bayot or tomboy, something like. No? Pero ang ilang sexual preference, tarong. Wala sila nag-involve o ka ng immoral sexual relationship. Malangit pa ng mga tawhana kasi imuha. Karon pa dayon ta, balik ta rin pag-describe o kinsa ning mga pagano. Una-una, ako ipasabot ka ninyo ang pagano, mao kadtong mga tao nga unsay nga na ni mga tao nga involved sa kining gitawag og pagsimbag mga larawan. Ang mga pagano mao kining mga tao nga involved sa pagpatuyang silang kaugalingon nga mga pangilibgon. So mauna ang mga pagano. Ang mga pagano unsa pa, tungod silang pagkapagano, nga nagsimba silang mga larawan, itugyan sila nga nahimo silang sexual abusers. Okay? Grabe ng ilahang sexual promiscuity activities. Now, unsa pa gyud? 27, verse 27. Og sa mauusab nga paagi, ang mga lalaki na nagbiya silang tiunay kalabutan ngadto sa mga babae, og nga ut-ut diha sa ilang pangibog alang sa usag-usa. Mga lalaki sa masig ka lalaki manag-unay sa pagbuhat sa makaulaw og nakaagom diha sa ilang kaugalingon sa balos nga angay sa ilang pagkadautan. Og kay nagdumili man sila sa pag-ila kaniya, ingon nga Dios, sila gitugyan sa Dios ngadto sa pagpanghuna-huna nga dautan og sa paggawi nga dili angay. So tungod kay ilang giilistan ang Dios og larawan sa tao nga may kamatayon, gitugyan sila sa Dios ngadto sa pagginawi nga dautan. Sa to pa dili kay babayin-on lang, dili kay lakin-on lang, apil tong pure nga lalaki og pure nga babae, gitugyan sa dautan nga mga
kamalaway nga mga binuhatan. Sa ato pa wala untay Adventista nga magpatuyang sa laswa, luod nga sexual activities, immoral nga binuhatan. Kaya wa man magsimbag larawan ang Adventista. Likewise with the Protestant people. Pero nga nung nahitabo ni, because these people are not worshiping the true God. Bisan pag Adventista sila individually, they are not worshiping the true God. Although the whole church sa Seventh-day Adventist nagtuo, nagwali o nagsimba sa matuod nga Diyos. But this some few individual members nga nung na may mga bautisadong Adventista nga nagpatuyang man silang sexual promiscuity activity or sexual immorality. Nga po mga protestante, naman po yung mga pipila kabuok na nagpatuyang po nila because they don't worship the true God. Murag yapon silang pagano. Ako, kung doon po yung mga iyon-anak po sa abang relihiyon nga nagsimba o larawan, unya dagan silang mga, kadaghanan silang mga membro, way pakialam anang mga sexual immoralities. Dili ko matingalan yan because God said it. Nga mo ni resulta sa pagsimbag mga larawan. Mao na nga di ko matingalan na although ko doon naman galing po yung mga tao diyan dapita nga bisan pag ilang simbahan doon na yung mga larawan pero doon na pagipipila pagyud ka mga wala pagyud mahiagom sa mga sexual immoralities. They are God's people in the church. That's why sa Revelation 18:4 panggula kamo mga katawhan ko agikan sa Babylonia. Sa to pa doon na pa'y mga katawhan ng Ginoo dihan dapita sa Babylonian church. Nagsimbag larawan pero mga tarong. That's why God is calling them. Come out here ye my people. So come out of her ye my people. So panggula kamo gikan kanila mga katawan ko. So kamo mga naminaw karon nga naa ng iglesia nga nagsimbag larawan. Unya careful kayo mo sa sexual immorality nga di gyud mo involved niya na. God is calling you. You are God's people. Come out of her ye my people. Dili ka dapat anang iglesia nga nagsimbag larawan. Dili ka pwede dapat diha. Now 28 okay nagdumili 29. Sila napuno sa tanang matang sa pagkadili matarong. Oh, grabe. So ang mga pagano diay nga nagsimbag mga larawan, napuno sa tanang matang sa pagkadili matarong, pagkadaotan, kadalo, panghimaraot, sila puno sa kasina, pagbuno, pakiglalis, lansis, kangilad, silang mga tabian, pastilan. Dapat walay Adventistang tabian. Yes, walay Adventistang chismoso o chismosa. Kaya kana di pagkatabian, pagkatismoso o chismosa, resulta din na sa pagsimbag larawan. Idolatry, pagsimbag Diyos-Diyos. Dapat walay Adventista, walay katawhan sa Diyos nga kanang kriminal. Walay Adventista, walay katawhan sa Diyos nga mga sinahon. Walay Adventista nga mga kusog manghimaraot. Nga naman, kaya kana ding mga batasana na resulta na sa pagkapagano kapag simbag larawan. 30. Mga taong malibakon. Sa tupag mga libakirog-libakira, resulta rin na pagsimbag larawan, pagsimbag Diyos-Diyos. So sa ato pa kung ay pastilan. No? May gani kay wala jud ko kakitag Adventistang libakiro, libakira, wa ko kita. No? Wala ko na meet, wala ko na ilhan nga Adventista nga tabian, libakiro, libakira, wa ko na ilhan niya na. No? Salamat kayo sa Ginoo niya na. O hinaot pa unta nga wala gyud. O niya unsa pa? O mapasipalahon, mapahitason, o wa po ko kitag katawan sa Ginoo mapahitason. Wa po ko kakita sa Ginoo andakan, mga andakan, tigpamugnag daotan. Wow, grabe. Masupilon sa mga ginikan, hoy mga batanon. Kana din pagsukol o ginikanan, resulta din na sa pagkapagano. Resulta na sa pagsimbag Diyos-Diyos, pagsimbag mga larawan. Nya kamo mga batanon, naminaw karon diya, musukol mo ginikan ngano, nagsimba mo larawan, nagsimba mo Diyos-Diyos. Mga hungog, walay mga paglaban sa pulong, walay kasing-kasing mabangis. Grabe. Kini sila bisan ila nang nasayran ang pagbuot sa Dios nga ang nagbuhat sa maong mga butang takos sa takos sa kamatayon dili lamang kay nagabuhat niini kundili
giuyonan usab nila ang mga tao nga nagabuhat nini. Bisan pag wa ka nagbuhat, wa ka nagchismuso, wa ka nagchismusa, wa ka nagtabi-tabi, pero naay magtabi, magtando-tando po ka. So, that's another problem. Naay mo ato ni mong tabian, kabalo ka, kada si Tanpulano, mao ba? Although wala kay gisulti, pero you are approving their works. Imong giaprobahan. So, ikaw nga take approve, mas dako kag tunglo eh. Mas dako kag tunglo, ikaw nga take approve. Katong tabian, nagtabi raman to siya, ikaw mo pa take approve. Di ay, mao ba? Inana, yun siya, mao ba? So, imong giaprobahan, ikaw nag-approve, ikaw nag-check. Correct. So, mas dako kag tunglo. Mas grabe ang tungloan ng mga tigtando-tando lang. Manang kamo, doon ay mga muadto ninyo rin hamang libak ninyo. Ay mo pagtando-tando, kay mas dako kag tunglo. Ako bitaw sa distrito pa ko, nasahin ko sa una. Ini kamong mga district leader nga, kung naman galing district leader na minaw karon, makarelate mo ani. Hindi kadto ninyo sa distrito, bago pag mo din na, dada mga kaigsunan mo ato din nimo. Huy, pastor, ikaw din mong bagong district leader diri, kaya mong district pastor. O mga igsuon, ay salamat pastor, kaya nailisan na to amo ang pastor. Ay, katumugod among pastor sa una, bla 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 bla. Ilang libakon to ilang pastor sa una. Ako nga maminaw, makuyawan ko, kuhala no ba? Ako na po'y mawala rito, ako na po'y inanaon ninyo ba? Di ba tinuod? Kabalo ko nga nag-anhi sa sunod na pong panahon, o mawala ko, ako na po'y dili po pastor, oy, dili man miingon ana, pag sure diha, oy. Ako gina silang prangkahan dayon, ko grabe. Mapalagani pagkita na to, nagpaila na mo sa inyong color. Mao na nga, ako na po'y mawala dire. I'm sure. Ako na po yung libakon. Ngadto sa pastor ga akong nga magsunod ka nako. So, that is one way of telling them nga tabian sila. They have to reform. They have to change. Hala, nag-iyon na ba ko? Wala yung Adventist na tabian. sorry po. Okay, thank you very much. No, yeah, basi nagabago na po to sila karon. Wala na to sila karon maginana. Padayon ta dinhi mga higalag kaigsunan ka pamilya. Dinhi sa kinsa man di ay ang pagano, unsa man di ay ang gihimo sa mga pagano. Si Constantine the Great, si Constantino, mao to'y emperador nga pagano. Og matud pa, na Kristohanon daw to siya mga late 300 karon siya na quantity Adventista na Christianize to siya 312 na kung ko masayo pa pagka 321 nag-declare siya og sandilo kay bisan pa to na Christian na siya, gusto niya nga ang adlaw nga Domingo nga iyang ginasimba kay kanang pagsimba adlaw Domingo pagano man gud na pagano na siya, pagsimba lang naglarawan gyapon. So niadtong Marso 7, 321 ano Domini, matud pa dinhi. On March 7, 321 again. On March 7, 321 AD, Constantine approved the Day of the Sun as a day of rest for the Western Roman Empire. It was a law enacted to honor the sun god by requiring rest for those who lived in the city. Those in the country were exempt from it. Below, narinig sa ubos, I have provided an English translation sa maong balao ni Constantino. Kani, kay siyempre Latin man ni pagka-istorya, Gisaya, gi-English yun ni paglitok. Yan nagkanayon. All judges and city people and the craftsmen shall rest upon the venerable day of the sun. Country people, however, may freely attend to the cultivation of the field, because it frequently happens that no other days are better adapted for planting the grain in the furrows or the vines in trenches, so that the advantage given by heavenly providence may not for the occasion of a short time perish. Codex Justinian 3:12
point 12 or paragraph 12, volume 12, paragraph 2. Then, okay, ang nag-translate ani si Kruger sa iyang libro nga English to Roman to English, page 127. So matod pa rin ang tanang mga huwes, tanang mga tao nagpuyo sa syudad, magbalaan sila sa Domingo. Muna ilang adlaw ipapuloy ang Domingo. Agig pagtahod sa pagkabalaan sa Domingo. Pero ang katong nasa bukid, nasa layo, nasa probinsya, okay ra sila nga mag-ugbad silang yuta sa kinigitawag og Domingo kay muna ilahang trabahoon. So, imo masabtan nga ang nag-declare og Sandilo, ang adlaw ipapulay nga Domingo, maoy iyas pagano. Dili ang Sabado, maoy iyas pagano. So, I hope na klaro na ninyo mga kaigsuonan. Okay? So, I hope it becomes clearer now. Basabtan na nato tanan kana nga mga punto. Okay. So, mga pinangga ko mga kaigsuonan, wa na gyud tay oras diri karon. Salamat kayo sa atong mga listeners, sa atong mga viewers, at atong mga kaigsuonan nga naga-support nato, mga kapamilya nga naga-subaybay sa atong broadcast. Thank you kay kaninyong tanan. O katong gustong mag-donate, no? Katong gustong mag-donate, pwede mong mag-donate sa dinhi sa kay Mrs. Marites. Ipaagi ninyo kay Mrs. Marites Amimita. Doon na siya ay mobile number nga pwede niyo siyang tawagan, pwede niyo siyang tiksan. Okay? Dinhi sa 0965-429-6761. I-chat ninyo siya o i-text ninyo siya para may bawaan o asa ninyo ipadala, Palawan Pawn Shop ba, Ali Pawn Shop ba, or sa GCash ba. So, pangutan-a lang ni siya palihog. Nada ko'y pabalo ninyo alang sa diha sa Malaybalay City kay namo ginangutanan ni mga lugar asa sila makapalit og Tyresol og Renal Boost. Naa sa MGT Electronics and Repair Shop sa Balangay 1-B, Quezon, Bukidnon. Dili sa Malaybalay sa Quezon din ni. No? Ang sa Malaybalay di ay asa to sa Malaybalay. Diara, ang sa Malaybalay MGT Electronics and Repair Shop, 40th Street, Barangay 9, Poblasyon, Malaybalay City along the highway. So, diya mo makapalit og Tyresol og Renal Boost sa NGT Electronics and Repair Shop, 40th Street, Barangay 9, Poblasyon, Malaybalay City. O sa Maramag po, pwede po din sa Crystal Electronics Perimeter Market, stall number 118 o 119. Asok Freedom Park, South Poblasyon, Maramag, Bukidnon, at bang lang yun sa Balutan, na nasa Maramag. Dinhi sa Quezon, no, sa Quezon, pwede mo din buhato kay Mrs. Rivera sa SDA School, no, SDA Elementary School. Pagkitaon ninyo si Mrs. Rivera, makapalit mo din na og Tyresol og Renal Boost. Pwede po mudritso mo sa NGT Electronics and Repair Shop, Barangay 1-B, Poblasyon, Quezon, Bukidnon, na maligyan na sila Renal Boost og Tyresol. Okay? So, salamat kay kaninyo may galaw. Nag-iuras ang ngalan lamang kanimong akong kapamilya o kan Jesus Christ, kaya itong great provider. Ako sa inyong kapamilya o nimong ulipon sa pagwalis ng balita, Pastor Israel Villiver the First, magiging kanimo, samtang ang tao. Muhilat, makiglalis o makiglantugi, kana nagpasabot, nga wa pa siya kakupsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo.
Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibukol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o uban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Alian na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Basta pa inyo, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D in GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitulio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.